shit. Oh, ihi na. Go to your urine station. Urine station. Ala, wala palang ano si Magic. Hindi mo tinanggalan. Wala na, umihi na doon. Balik na, bawal dito. Mga ano yan, parking parking area yan. Yan yung bahay namin sa taas na yan. Ano, pagod na? Uy, pagod na? Pagod na? Pagod na? Uy, pagod na? Pagod na ba? Ang daming ibon, no? Mga kalapate. Tapos may uwak dyan. Ano, wala na yung uwak, no? Wala na, kanina may mga uwak dyan eh. No. Pasok sir. Opo. Pasok. Pagkilala kayo sa mga aso ah. Pasok. Pasok. Pasok ka po. Oo. Kumusta sa'yo? Nakalayo mo kayo? Ay, dyan ako pamarada sa harap. Dumaan ako mismo sa harap niya. Sinusundan ko na naglalakad ako. So kanina, nung nakita nyo kanina, may napunta dito tiga LBC. Kasi po sila'y kinakanbas ito mga panguna to. Kung magkano yung aabutin ng bawat isa sa kanila kapag yung iuwi sila sa Pilipinas. So bakit nga ba? Bakit nga ba sila uuwi ng Pilipinas? So bali, nag-decide na po kami mag-asawa na mag-for good na po kami sa Pilipinas. Pero sasabihin ko rin sa inyo soon kung ano yung reason. At yun, kahapon po nag-resign na rin po ako sa aking trabaho. So, basta i-update ko kayo kung kailan ang last day ko sa trabaho, kung kailan kami uuwi, kung anong date. Kasi syempre medyo matagal-tagal pa yun. So kanina nga dito may napunta dito mga tiga LBC. Kasi sa kanila kami nag-inquire kung magkano yung aabutin. Kasi sila yung nag-a-assist kasi ng mga pets. Sila yung parang tawag dito, authorize sila sa mga airlines. Sila yung nagpa-process. At yan, tinignan nga sila kung gaano sila kalaki, magkano yung aabutin. Kaya magpapayat ka. So, ayun. So, medyo worried kami sa kanilang apat dahil yun nga, gusto namin talaga silang iuwing apat kasi syempre pamilya yung tingin namin sa kanila, di ba? Kasama namin sila dito sa Bahrain at parang ang hirap namang iwanan sila. Ang hirap i-rehome ko. So, yun, nagpakanbas kami kung magkano yung aabutin at ang sabi ni sir, siguro mga 300 BD bawat isa sa kanila. So, ganun kalaki, ganun kamahal. Pero hindi pa daw yun na final. So, gagawa ng paraan para mabawasan. Kasi tinapat namin si sir talagang limit lang yung budget namin para sa kanila. Kasi gusto namin talaga silang iuwi. Ayaw namin silang iwanan. At dito, bukod dun sa bawat isa sa kanila 300, may babayaran ka pa rin mga cage kasi kailangan nakalagay sila sa cage at medyo mahal yung bawat cage, siguro mga sa 20 BD, so aabot sila ng 80 BD, silang apat. Tapos bukod dun, ang kagandahan sa kanila kasi sila na rin yung mag-aayos, so yung kanilang papabaksin pa namin to, although naka-schedule sila next month pa for vaccination. Tapos kailangan din itong yung anti-rabies, kailangan din silang injectionan. At may mga dokumento pa nga rin na kailangan asikasuhin. So sinaser na yung mag-asikaso, di ba? So yun ang maganda, kahit sabihin mong gumastos ka, at least wala ka nang iisipin ng mga dokumento. Kasi yun ang mahirap na dokumento. At saka, good thing sa kanila, sila yung mag-a-assist sa amin kapag ka yung magano na kami, nasa airport na kami, so kasama namin sila. 'Di ba? So pag-pray natin na makauwi
Nakauwi, di ba? Kasi wawa naman yan si Kuy Kuy. So, wawa naman sila. Yan siya Oo. pinakawalan na minsan. O, minsan na itong pinakawalan kasi napulot lang namin to eh. Napulot lang namin to. So, minsan na siya sigurong pinakawalan o nakawala. Kasi, ang hirap kasi kung ire-rehome namin sila, so doon sa talagang kakilala namin na alam namin maasikaso sila. Kasi, baka mamaya pag inirehome namin sila tapos yung tumanggap, hindi rin pala kaya silang panagutan. Baka mamaya, iyan din lang sila, iwanan lang sila sa kalye. Kasi, ang problema kasi dito, minsan sa mga tirahan, ayaw nila na may aso, ayaw nila na may pet. O kaya minsan kapag may kasama sila sa bahay, ayaw na may aso. So, yun ang mahirap kapag nire-rehome. Kaya talagang, kahit gumastos, pupush natin yan kung hanggang saan ang kaya, di ba? Basta at least meron kami nagawa para sa kanila kasi pamilya talaga tingin namin sa kanila, di ba? Ang hirap nilang iwanan kasi parang feeling ko kapag yung pakaramdam nila pag sila iniwanan, bakit kami iniwanan, bakit ganito, bakit ganyan. So parang ang hirap. Di ba, Kuy Kuy? So yung pag sabi ko nga sa inyo, nag-resign na ako kahapon at bibilang na lang ng mga ilang days yun. At medyo mahirap yung pag-resign ko kahapon kasi ayaw ko bitawan ng aking amo. Ayaw niya akong bitawan. Sabi niya sa akin, mag-isip ka muna, baka mag-isip ka ng maligo ka muna, baka ano lang yan. Pero talagang ano na rin siya, talagang actually matagal na rin namin planadong mag-asawa na for good kami sa Pilipinas kasi although magiging mahirap yung buhay namin, syempre yung buhay namin dito, syempre may trabaho, kumbaga magiging iba talaga yung buhay namin sa Pilipinas. Pero anin mo yung magandang kumikita ka na malaki pero parang parang malayo ka naman sa pamilya mo. Parang kasi ang hirap pagka ganun, parang life is too short. So, enjoy mo lang bawat saglit ng buhay mo. Hindi mo alam kung kailan ka mawawala, di ba? So, parang na-realize namin, parang, sa 10 years natin na nandito, parang it's about time naman para isipin natin yung sarili natin na yung happiness natin. Yung happiness namin is wala naman dito, pareho. Nasa Pilipinas. Kasi, kumbaga nakakapagod na rin kasi mga muhan, di ba? Nakapagod na yung may amo ka. Parang maganda naman na maranasan namin na kami naman yung magpapatakbo ng aming yung mga kung saan man kami tahakin na negosyo, kung ano man yun. So, kahit maliit na kapital, at least pagyayamanin namin yun. Sabi nga namin, kahit umuwi kami na maliit man yung madala namin, as long as wala kaming sakit pareho, as long as healthy kami, masaya na kami doon. Kasi aanin naman namin yung malaking pera pero kung hindi mo rin naman may enjoy, di ba? So, kaya yun, nag-decide kami na mag for good na lang. At nothing is impossible naman sa Panginoon, di ba? Hindi naman niya kami pababayaan. Di ba? Di ba, Kuy Kuy? So, yun lang. Update ko lang kayo sa mga susunod na araw. Kung ano na yung mangyayari sa mga to. At sa pag-alis namin. Mamimiss ko yung Bahrain kasi 10 years is 10 years. Hindi biro yung 10 years. Kaya naman ako nag-abroad dahil sa tatay ko. Dahil nung nagkasakit siya, kailangan ko talaga mag-abroad. Although, kahit nawala naman yung father ko continuous pa rin yung pag-support ko sa nanay ko. Yung support naman, kahit maliit o malaki, as long as sumusupport ka pa rin wala naman yun sa laki, di ba? Basta yung support mo nandun. Hindi man financially, pero yung physically, di ba? Kaya yun lang. Update ko na lang kayo sa susunod. Hanggang sa susunod ulit na vlog. Paalam! Bye-bye!